Yung gusto ko, yung gold. Para sana magandang investment. Ano ba yan? Kahit kailan talaga, wala kayong pakinabang. Wala na ako ng ganang kumain. Kainin nyo yung niluto nyo. O anak, nasurpresa ka ba sa pag-uwi ko? Sa totoo lang, hindi ko talaga pinaalam sa inyo na uuwi ako para masupresa ko kayo ng kuya mo. Teka lang, nasan ba ang kuya mo? Huwag niyo nang tanongin kung nasan siya, ma. Dahil siguradong nandun na naman siya sa mga barkada niya at nakikipag-inuman. Nasaan na pala yung pasalubong kong iPhone 15, ma? Ay, oo naman anak. May pasalubong ako sa'yo. Eh, kaya lang, Samsung eh. Okay na ba yan sa'yo, Joshane, anak? Ma, ano to? Di ba sabi ko iPhone 15 yung latest? Eh, Samsung to eh. Saka pamurahin lang to. Ano ba yan? Anak, pagtyagaan mo na muna yan. Ayan lang ang nakayanan ng budget ko eh. Saka, di ba lagi ko naman sinasabi sa inyong magkapatid na hindi ganun kalakihan ang sweldo ng isang kasambahay sa Middle East? Tama ng paliwanag, ma. Ang sabihin nyo, ayaw nyo lang talaga ibigay yung request ko. Kasi mas inuuna to pa si kuya. Simpleng request lang. Di mo pa mapagbigyan. Sana hindi ka na lang umuwi dito. Oh, may bakasyonista pala. Kailan pa kayo dumating? Anak, andyan ka na pala. Kagabi pa ako dumating. Nakatulugan na nga kita, kakaantay sa'yo. Eh, nagugutom ka ba? Nakapagluto na ako. Kain ka na, anak. Ano? Pinilan nyo ba ako ng pasalubong? Yung gold na kwintas. Gusto ko yung makapal ha. Ayoko ng ampaw. Syempre anak, may pasalubong naman ako sa'yo. Yun nga lang, hindi gold. Pero, madami akong damit tsaka pantalon na para sa'yo. Ano? Marami na akong pantalon tsaka damit. Yung gusto ko, yung gold. Para sana magandang investment. Ano ba yan? Kahit kailan talaga, wala kayong pakinabang. Wala na ako ng ganang kumain. Kainin nyo yung niluto nyo. Ano? Ano bang naging pagkukulang ko? Bakit nagkaganito yung mga anak ko? Hindi ba na naiintindihan ang sakripisyo ko bilang ina? Diyos ko. Saan po ba ako nagkulang, Diyos ko? Tagal naman mamalengke ni mama. Gugutom na ako eh. Ako nga rin, kuya. Nagugutom na rin ako. Pagbuksan mo nga yung kumakatok. Aga naman na bisita yan. Napakatamad mo. Ikaw na nga mas malapit sa pinto eh. Sige na, huwag ka na umangal dyan. Magandang umaga, Iha. Nandyan ba si mama mo? Bibisitahin ko lang sana siya para makamusta ko naman. Pasok po kayo. Pero maya pa po uwi si mama kasi namalengke pa po siya. Sige, dito ko na lang hihintayin ng mama ninyo. Kamusta na ba siya? Hindi na ba siya sinusumpo ngayon ng sakit niya? Anong sakit po eh? Ang lakas-lakas nga po yan nung umuwi siya galing abroad. Naku, mukhang wala pa kayong kaalam-alam sa totoong lagay ng mama niyo Kumari ko talaga. Gusto laging sinusolo ang problema. Ano pong ibig niyo sabihin, tita? Alam mo, ayoko sana sa aking manggaling ito, pero hanggat hindi nyo nalalaman ng totoo,
Alam ko hindi magsasabi ang mama ninyo sa inyo. Alam niyo bang may sakit siya na cancer? Kaya biglaan ang pag-uwi niya dito? Tita, hindi po magandang biro yan. Ano po bang sinasabi niyo? Merong stage 3 breast cancer ang mama ninyo. Naipapagamot pa naman niya ng libre noon sa Middle East yun. Kasi sagot naman yun ng amo niya doon. Pero mas pinili na lang niya na umuwi na lang dito dahil ang rason niya, habang buhay at malakas pa daw siya, ay makasama niya kayong dalawa. Kesa naman daw uuwi siya na malamig na bangkay. Gulat kayo, no? Wala kasi kayong kaalam-alam. Kaya sana, habang nadyan pa ang mama ninyo, iparamdam niyo sa kanya na mahal niyo siya. Kesa naman sa mahuli ang lahat at doon pa kayo magsisi. Tita, buti po sinabi niyo sa amin ang totoo. Ang totoo niyan, hindi po naging maganda ang trato namin sa kanya nung umuwi siya. Nagpakalaki po ng kasalanan namin sa kanya. Kaya ngayon, gawin yung magkapatid kung ano ang tama habang hindi pa huli ang lahat. Init sa labas nakakahapo. Ma, bakit hindi niyo naman po sinabi sa amin ni Josie ng totoo? Andiyan na pala kayo mga anak. Anong ibig mong sabihin, Orly? Sinabi na po sa amin ni Tita Melody na may stage 3 breast cancer daw po kayo. Bakit niyo inilihin sa amin to, Ma? Ang kumari ko talaga, inunahan pa ako magsabi sa inyo. Pero mga anak, huwag kayong mag-alala. Dahil tanggap ko na rin naman ang kapalaran kong to. Ang inaalala ko ka lang kayong dalawa. Ma, sarili niyo pong isipin niyo. Malaki na kami ni Josie. Kaya na namin ng sarili namin. Saka ma, pasensya na nga pala kayo kung hindi naging maganda yung trato ko sa inyo nun. Hindi ko na po ulitin yun, ma. Ako din, Ma. Sorry po kung naging matas pang pinakita ko sa inyo noon. Mula ngayon, kami naman po ni Kuya mag-alaga sa inyo. Ipapanalo natin tong sakit mo ito, Ma. At alam kong gagaling po kayo. Sa totoo lang mga anak, hindi naman ako natatakot na mawala Kinakatakot ko maiwan kayong magkapatid na wala ako. Tandaan nyo, kayo ang nag-iisang rason ko para mabuhay dito sa mundo. Kasi mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal ka rin po namin, Ma. Basta, lalaban tayo. At alam kong gagaling din po kayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal ko kayo.